Nagsimula ang pelikula kay Kim Soo-jin, isang fashion designer. Sa tagpong iyon ay hinihintay niya ang kanyang nobyo, upang magtanan at lumayo sa lugar na iyon. Ngunit hindi sumipat ang lalaki, dahilan para masaktan si Soo-jin at nagpas siyang bumalik sa kanyang pamilya. Dumaan siya sa Family Mart upang bumili ng maiinom, pero nung makaalis na siya napansin niyang naiwan niya ang kanyang binili. Bumalik siya sa tindahan at nakasalubong si Chol-soo na may hawak na soft drink. Hindi niya nakita sa counter ang soft drink at inakala niyang ito ang binili niya, hinablot niya ang coke at ininom sa harap ni Chol-soo. Pagkaalis ng dalaga ay napangiti na lang siya. Pagkasakay ni Soo-jin ng bus ay hindi niya mahanap ang kanyang wallet, kaya't bumalik uli siya sa tindahan. Doon ay ibinigay sa kanya ng cashier ang kanyang wallet at soft drink na ipinagtaka niya. Pagka-uwi niya ng bahay ay tahimik lang ang kanyang ama dahil sa ginawa niyang pag-alis. Pagkapasok ni Soo-jin sa trabaho ay pinag-uusapan siya ng mga marites na katrabaho niya, dahil muntik na siyang matangay ng isang lalaking may asawa. Habang pauwi at kasama ang ama ay tinanong niya ito kung galit pa rin ba ito sa kanya, ngunit ngumiti na lang ito at dumaan sila sa isang construction site na pag-aari nila. Dito makikita si Chol-soo na isa palang foreman at tauhan ng ama ni Soo-jin. Nadatnan nila si Chol-soo na nakikipagtalo sa isang engineer. Ayaw niyang pagtrabahuin ang kanyang mga tauhan dahil hindi safe ang pinapagawa nito. Umalis si foreman para mag-yosi at nakita siya ni Soo-jin habang nasa loob ng sasakyan. Isang araw ay nagkaroon ng problema sa opisina ni Soo-jin at kailangan niya ng mason. Tinawagan niya ang kanyang ama at humingi ng tao na gagawa, ipinadala ng ama si Chol-soo. Nabigla si Soo-jin nang makasalubong niya si Chol-soo sa elevator kaya nagtago siya. Habang gumagawa si foreman ay pinagmamasdan siya ni Soo-jin. Kumuha ng coke si Soo-jin, nang biglang lumapit si foreman at siya ang uminom sa harap niya. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Soo-jin ang lata nito. Habang nasa labas si Soo-jin at naghihintay ng taxi pauwi ay isang nakamotor ang humablot sa bag niya, buti na lang at napigilan ito ni foreman. Tinulungan siya nito na damputin ang mga gamit na nagkalat, habang tumakbo naman ang kawatan. Sumakay si Soo-jin sa karag-karag na sasakyan ni foreman, at nag-enjoy siya dahil first time niya makasakay ng ganong sasakyan. Humingi na rin siya ng dispensa sa kanyang nagawa at sinabing makakalimutin talaga siya. Sa kasunod na gabi ay isinama ni Soo-jin ang kanyang mga kaibigan at nagpakyut siya kay foreman, inaya nila ang mga dalaga para makipag-inuman sa kanila. Pumayag ang mga ito hanggang sa sila na lang ang naiwan. Mula sa araw na iyon ay lagi na silang nagkikita, at mapapansin ang kaligayahan sa kanilang mga mukha. Sumasama na din si Soo-jin sa bahay ni foreman, at nagpapalipas ng magdamag. Sa makatuwid ay may nangyayari na sa dalawa. Isang araw ay pinuntahan ni Soo-jin ang bahay na titirahan sana nila ng dating boyfriend. Pinagtapat ni Soo-jin ang tungkol sa kanyang nakaraan kay foreman habang umiiyak. Ngunit wala itong pakialam sa kanyang nakaraan, at sa halip ay pinatawa pa niya ang dalaga. Gumawa si Soo-jin ng magandang damit bilang regalo na isinuot ni foreman sa kanyang exam para maging engineer. Inabot ng hapon bago natapos ang exam, at sa labas ay hinihintay pa rin siya ni Soo-jin para sabay silang umuwi. Kinabukasan ay napansin ng kanyang daddy na masaya ang dalaga, kaya tinanong siya kung sino ang nagpapasaya sa kanya. Pero hindi niya maamin kung sino ang kanyang nobyo kaya hindi na lang siya sumagot. Sinabi ni Soo-jin kay foreman na gusto siyang makilala ng kanyang pamilya, ngunit hindi pumayag si foreman dahil nahihiya siya sa daddy ni Soo-jin na boss niya. Habang kumakain sila sa Korean restaurant ay biglang dumating ang pamilya ni Soo-jin. Nabigla ang kanyang daddy nang makita si foreman. Gusto nang umalis ni foreman ngunit pinigilan siya ng dalaga. Saglit na nag-excuse si Soo-jin para magpunta sa banyo, habang seryosong nag-uusap si foreman at ang daddy niya. Sinabi ng ama sa harap ni foreman na hindi niya ito gusto para sa kanyang anak, at sinibak niya na agad ito sa trabaho. Malungkot na nagpaalam si foreman nang bigla nilang narinig ang sigaw ng kapatid ni Soo-jin. Wala nang malay ang dalaga kaya binuhat siya ni foreman para isugod sa ospital. Nang magkamalay si Soo-jin ay niyakap niya si foreman. Nasaksihan ng kanyang daddy ang kanilang pag-iibigan. Para maging masaya ang kanyang anak ay pinayagan na itong magpakasal kay foreman. Nakuha na rin ni foreman ang kanyang engineering license, mula sa pagiging foreman ngayon ay ganap na siyang engineer. Kasabay nito ay nagiging makakalimutin na si Soo-jin sa kanyang mga ginagawa, kaya iniintindi na lang siya ni Chol-soo.
Sinuportahan ng daddy ni Sujin si Chol-soo at inirekomenda para sa isang proyekto, nagustuhan ng kliyente ang kanyang ideya. At gusto nito na gawin na ang plano. Habang tumatagal ay nakikita ni Chol-soo ang kabaitan ng kanyang biyanan, nagbibigay ito ng magagandang mga advice. Ipinakita ni Chol-soo ang kanyang plano at sariling disenyo sa mga investor, at nagustuhan nila ito. Kaya ibinigay kay Chol-soo ang buong project. At ito ay labis na ikinatuwa ni Sujin. Sa lalong madaling panahon ay inumpisahan nila ang project. Naging busy sila sa trabaho ngunit may oras pa rin sa isa't isa. Naikwento ni Sujin sa kanyang mga katrabaho na minsan ay nakakalimutan niya ang daan sa kanyang pupuntahan. Maging sa pag-uwi ay hindi siya sigurado sa papasukang bahay. Napansin niyang tila nag-iba na ang kanilang kusina, at agad na inisip na nasa ibang bahay siya, ngunit sinadya pala itong ayusin ni Chol-soo para surpresahin siya. Kinabukasan ay nagpakonsulte siya sa doktor at sinabing kailangan niyang magpa-CT scan, samantala si Chol-soo ay lumipat na sa bago niyang opisina na ikinatuwa ng kanyang mga tauhan. Bumisita ang ina ni Chol-soo at kailangan nito ng pera, para ipambayad sa utang, ngunit hindi ito pinagbigyan ni Chol-soo, dahilan para magalit ang kanyang ina. Sa kasunod na araw ay isinama ni Chol-soo si Sujin sa job site para ilarawan ang magiging design ng bahay. Binisita din nila ang matanda na nagturo kay Chol-soo na maging mason. At ipinakilala ito kay Sujin, tinanong ng matanda kung nakilala niya na ba ang nanay ni Chol-soo. Ayon sa matanda ay masama pa rin ang loob ni Chol-soo sa kanyang ina. Pagka-uwi sa bahay nila ay binuksan ni Sujin ang drawer ni Chol-soo, at nakita niya ang larawang kupas ng ina nito. Kinausap ni Sujin si Chol-soo tungkol sa kanyang ina, ngunit sinabi niyang wala na siyang ina. Nagkaroon sila ng pagtatalo, at nagbalik sa alaala ni Chol-soo ang panahong inabandona siya ng kanyang ina. Napaiyak na lang si Sujin at ipinaliwanag sa mister ang kahalagahan ng pagpapatawad sa ina. Dinalaw ni Chol-soo ang ina na nakakulong na sa oras na yon dahil sa utang. Para maabswelto ay binayaran niya ang mga utang nito. Kasunod nun ay sinabi ni Chol-soo sa misis na si Sujin na wala na siyang pera at hindi na matutuloy ang pinapagawa niyang bahay. Ngunit sa kabila nito ay pinasaya pa rin ni Sujin ang mister. Bumalik si Sujin sa doktor at napansin na nakakalimutan niya ang ilang mga sagot sa simpleng mga katanungan. Isang araw ay bumalik sa kanilang trabaho si Young-min, ang lalaking muntik na niyang samahan noon. Sinubukang magpaliwanag ni Young-min kung bakit hindi siya sumipot sa nakatakda sanang pagtatanan nila, pero biglang umalis si Sujin. Ngunit sadyang hindi maiiwasan ni Sujin si Young-min dahil magkasama sila sa trabaho. Pagka-uwi ng bahay ay napansin ni Chol-soo na parang palagi na lang may nakakalimutan ang kanyang asawa. Sa follow-up check-up ni Sujin ay na-diagnose na siya ng doktor na may Alzheimer's disease. Hindi makapaniwala si Sujin dahil sa edad niya, ngunit sinabi ng doktor na posible pa ring mangyari ito. Mas makabubuti kung hindi na umano siya magtatrabaho sabi ng doktor, dahil posible nang makalimutan na niya ang kanyang mga gagawin. Habang nasa bahay ay hindi masabi ni Sujin kay Chol-soo ang kanyang tunay na kondisyon, at sinabi na lamang na hindi na siya magtatrabaho. Gusto nang magkaanak ni Sujin. Pero hindi pa daw ready si Chol-soo. Kaya dinaan nila ito sa baraha, at ang lumabas ay pumabor sa kagustuhan ni Sujin. Subalit malungkot pa rin si Sujin at pumunta sa banyo para umiyak. Kinabukasan ay pinagluto ni Sujin ang mister at tinulungan sa pag-ayos ng mga dadalhin sa trabaho. Pagkaalis ni Chol-soo ay tumawag si Young-min at humingi ng paliwanag kung bakit nag-resign siya sa trabaho, kaya sinabi niya na pupunta siya sa opisina. Samantala, natuwa ang mga kasamahan ni Chol-soo nang makita na mayroon na siyang baon. Ngunit nagtaka silang lahat dahil parehas kanin ang laman ng kanyang baonan. Habang papunta sa opisina ay sinumpong si Sujin ng kanyang sakit, at hindi na niya maalala kung saan siya patungo. Kinuha niya ang kanyang smartphone pero hindi niya na alam kung paano ito gamitin. Sa oras na yon ay pinuntahan ni Chol-soo ang doktor at nagalit siya sa kanyang nalaman. Nagbigay ng advice ang doktor at sinabing tanggapin na lang ito dahil wala na silang magagawa. Tinawagan ni Chol-soo si Sujin ngunit lalaki ang sumagot at sinabing nadampot lang ang cellphone sa kalye. Dahil doon ay hinanap niya ang misis sa mga daanan na papunta sa dati niyang trabaho. Nakita si Sujin ng isang pulis at inalalayan siya nito,
nakasalubong nila si Yang Min at nakilala ni Sujin kung sino siya. Habang magkausap ang dalawa ay bumalik sa normal ang alaala niya, kaya agad siyang umalis. Gabi na nang makita ni Cholso si Sujin at naglalaro siya ng baseball. Alam ni Sujin na natuklasan na ni Cholso ang kanyang sakit, kaya gusto niyang maghiwalay na lang sila, ngunit hindi pumayag si Cholso, at nangakong ipapaalala ang lahat ng bagay na makakalimutan niya. Nilagyan ni Cholso ng note ang lahat ng gamit sa bahay, para may mababasa si Sujin sa oras na kailanganin niya. Nilagyan niya rin ng identification si Sujin para matulungan siya ng ibang tao kung sakaling hindi niya uli matandaan kung nasaan na siya. Pumunta sa bahay nila si Yang Min para ihatid ang mga naiwang gamit sa trabaho ni Sujin. Inakala ni Sujin na asawa niya ito kaya pinatuloy niya sa loob ng bahay. Biglang dumating si Cholso at nagkubli siya sa likod ni Yang Min dahil hindi niya ito nakikilala. Sinapak at kinaladkad ni Cholso si Yang Min palabas ng bahay, ngunit sa paningin ni Sujin ay si Cholso ang binubugbog. Tila nang hihina si Sujin dahil sa kanyang nakikita, at sakto naman ang pagdating ng mga magulang niya. Sa tagpong yun ay nawalan ng malay si Sujin. Gusto ng ama ni Sujin na kunin ang kanyang anak para alagaan, ngunit ayaw ni Cholso dahil gusto niyang makasama ang asawa kahit ano pa man ang mangyari. Nagising si Sujin at naawa sila nang makitang umiihi na siya nang hindi niya nararamdaman. Pumasok si Cholso at niyakap ang asawa, habang umiiyak naman ang mommy ni Sujin dahil sa awa sa kanyang anak. Isang araw bago pumasok sa trabaho ay tinawag ni Sujin si Cholso sa pangalang Yang Min, at sinabing mahal niya ito, ngumiti lang si Cholso at agad na lumabas na durog ang puso. Pumunta si Cholso sa doktor para sabihing hindi na siya nakikilala ni Sujin, pinaliwanag ng doktor na nag-uumpisa pa lang ang kanyang paghihirap. Pati ang trabaho ni Cholso ay naaapektuhan, dahil lagi na lang mainit ang kanyang ulo sa mga kasamahan. Araw-araw ay tinitingnan ni Sujin ang mga note at ang kanilang larawan ni Cholso, pero wala siyang maalala. Nang makita niya ang ibang gamit ni Cholso ay bumalik ang kanyang alaala, napahagulgol na lang siya nang maalala kung sino ang tunay niyang asawa, dahil maling pangalan ang nababanggit niya. Pagka-uwi ng bahay ni Cholso ay isang liham ang iniwan ni Sujin. Humingi ito ng tawad sa kanya, at nagpas siya na umalis na lang para hindi na niya masaktan si Cholso. Napaiyak na lang si Cholso habang hawak ang sulat ng asawa. Ibinigay ng ama ni Cholso ang isang papel ng divorce, ngunit hindi niya ito tinanggap at sa halip ay pinunit. Inaalala ni Cholso ang nakaraan at iniisip na kasama niya pa rin si Sujin. Isang araw ay may dumating na sulat at galing ito kay Sujin. Ayon sa sulat ay naaalala niya ang lahat sa araw na iyon kaya nagpadala siya ng sulat sa kanya. Dahil dito ay nalaman niya kung nasaan si Sujin at pinuntahan niya ito. Ayon sa nurse, ay tinapon ni Sujin ang lahat ng larawan maliban sa isa na magkasama sila. Nakita niya si Sujin na gumuguhit ng mukha niya ngunit unti-unti niyang nakakalimutan kung paano gawin. Habang kumakain ay napaiyak si Cholso at napansin ito ni Sujin kaya sinuot niya na lang ang kanyang salamin. Dinala nila si Sujin sa convenience store kung saan sila unang nagkita ni Cholso. Sa loob ay nagpanggap ang mga taong malapit sa kanya bilang mga crew at customer ng tindahan, sa pag-asang makikilala sila ni Sujin. Sa pagkakataong iyon ay hindi sila nabigo, dahil bumalik ang alaala ni Sujin at nakilala niya silang lahat, lalo na si Cholso. Kasunod nun ay sumakay sila sa sasakyan ni Cholso at sinabi kay Sujin na mahal niya ito. Ngumiti siya at masayang yamakap sa asawa. Nangako si Cholso na magkasama nilang lalabanan ang kanyang karamdaman. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panonood. Goodbye.